Isang makulimlim na hapon, mga minamahal kong tagapakinig, handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong damdamin? Sabi nila, ang pag-ibig ay kayang baguhin ang lahat. Pero paano kung ang pag-ibig na inaakala mong magiging kaligtasan mo ay siya palang magiging iyong kulungan? Halina't buksan natin ang pinto ng isang tahanan na sa labas ay perpekto, ngunit sa loob ay impyerno. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig sa kanyang mga palad. Bawat kuskos ni Hiraya ng basahan ay maingat. Sinusundan ang direksyon ng mga ugat ng bato. Dapat ay walang maiwang kahit isang bahid. Dapat ay kumikinang ito sa tamang anggulo kapag tinatamaan ng ilaw mula sa mamahaling chandelier sa itaas. Perpekto! Iyon ang salitang laging nasa isip niya. Kailangan niyang maging perpekto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagod na siya, ngunit hindi ito pwedeng ipakita. Ang pagod ay senyales ng kahinaan. At sa bahay na ito, ang kahinaan ay isang kasalanan. Tumayo siya at dahan-dahang inunat ang kanyang likod na kanina pa nakabaluktot. Ang mansyon ng mga De La Vega ay tahimik. Masyadong tahimik. Sa katahimikang yon, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso, isang kabog na puno ng kaba. Dumiretso siya sa kusina para ipagtimpla ng kape si Alon. Bagong giling na mga butil mula pa sa itlya. Mabango, matapang, katulad ng pag-ibig na inialay niya rito noon. Maingat niyang inilagay ang porselanang tasa sa isang tray kasama ang 2 piraso ng biskoti. Ito ang gusto ni Alon tuwing 3:00 ng hapon. Sinusunod niya ang lahat ng gusto nito. Umaasa siyang sa mga maliliit na bagay na ito, makikita nitong muli ang Hiraya na minahal nito noon, ang babaeng pinangakuan nito ng langit. Ngunit ang langit ay matagal nang naging impyerno. Dala-dala ang tray. Naglakad siya pabalik sa sala. Nakaupo si Alon sa paborito nitong silya, abala sa kanyang laptop. Sa kabilang sopa, naroon ang biyanan niyang si Silay. Matamang nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang mga matay parang agilang nag-aabang ng pagkakamali. Ang kape mo, Alon. Mahinang sabi ni Hiraya. Hindi ito tumingin. Itinuro lang nito ang maliit na mesa sa tabi ng kinauupuan nito. Dahan-dahan siyang yumuko para ilapag ang tray. At doon nangyari ang lahat. Isang saglit na pagkirong ng kanyang kamay dahil sa pagod, dahil sa kaba. At ang tasa ng kape ay tumagilid. Ang mainit at maitim na likido ay gumuhit sa puting-puting alpombra. Bago tuluyang bumagsak ang tasa sa sahig na marmol, lumilikha ng isang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Parang huminto ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya, nakatitig sa basag na porselana at sa kumakalat na mantsa ng kape. Isang pagkakamali. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang boses ni Silay ay parang latigong humampas sa hangin. Walang-wala ka talagang silbi. Tanga-tanga, pati paglalapag lang ng isang tasa, hindi mo pa magawa ng maayos. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Hiraya. Pasensya na po. Inaantok lang po siguro. Palagi ka namang ganyan. Puro kadahilan. Pero hindi ang mga salita ni Silay ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay ang katahimikan ni Alon. Dahan-dahan, isinara nito ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagtiklop niyon ay parang isang hatol. Tumayo ito. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa mantsa sa sahig. Alon, patawad. Lilinisin ko kaagad. Halos pabulong na sabi ni Hiraya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nag-angat ng tingin si Alon at sa isang saglit na yon, nakita ni Hiraya ang halimaw na pilit niyang itinatago sa isip niya. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta ay ngayon nag-aapoy sa galit. Hindi lang yan ang kailangan mong linisin, malamig na sabi nito. At pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala.
Napadaing si Hiraya sa sakit, napahawak sa kanyang pisngi na agad namula at uminit. Tila may humihiging sa loob ng kanyang tainga. Ang sahig na marmol ay biglang umikot sa kanyang paningin. Natumba siya. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na gilid ng mesang babasagin. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumaloy mula sa kanyang sentido, pababa sa kanyang pisngi. Hindi ito kape, dugo. Nakahandusay siya sa sahig, sa gitna ng basag na tasa at ng natapong kape. Ang imahe ni Alon at Silay ay unti-unting lumalabo. Diyos ko, Alon, anong ginawa mo? Narinig niyang sigaw ni Silay, ngunit may halong pagkukunwari ang tono nito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon. Ang galit ay napalitan ng pagkasindak. Hindi ko sinasadya, Hiraya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit walang lakas ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang bawat paghinga ay mabigat. Narinig niya ang nanginginig na boses ni Alon sa telepono. Malayo, parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Tulong! Ang asawa ko. Nahulog sa hagdan. Dumudugo ang ulo niya. Bilisan niyo. Hagdan? Sigaw ng isip ni Hiraya. Hindi ako nahulog sa hagdan. Iyon ang huling kasinungalingan na narinig niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang tanging tunog na naiwan sa kanyang pandinig ay ang papalapit na sirena ng ambulansya. Isang tunog ng pag-asa na unti-unti ring naglaho, kasabay ng kanyang papalubog na kamalayan. Hindi niya alam kung mamamatay na ba siya o kung ito na ba ang simula ng kanyang kaligtasan. Ang 4 na sulok ng opisina ni General Sinag Cruz ay isang testamento ng kanyang disiplina at tagumpay. Nakahilera sa mga estanteng gawa sa mahogany ang mga plaque ng pagkilala, mga medalyang kumikinang, at mga librong tungkol sa medisina at batas militar. Siya ang direktor ng Pag-asa Medical Center, isang pangalang pinili niya mismo dahil ang pag-asa ang tanging bagay na kinakapitan niya sa loob ng 25 taon. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangalang iyon, sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, may isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat. Isang maliit na larawan sa isang pilak na kwadro. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang ballpen at kinuha ang larawan. Isang batang babae na may malaking laso sa buhok, nakangiti, at kitang-kita ang 2 biloy sa mga pisngi. At sa leeg nito, sa bandang kaliwa, may isang maliit na marka, isang balat na hugis bituin. Maliwanag. Ang pangalan ay isang pangako ng liwanag at saya, ngunit naging simbolo ito ng walang hanggang kadiliman sa buhay niya. Isang sunog sa ampunan, isang maliit na katawan na hindi na nakilala, at isang pusong durog na hindi na kailanman nabuo. Isang magaspang na buntong hininga ang kumawala sa general. Sa harap ng kanyang mga tauhan, siya ay matatag, isang pinuno. Ngunit dito sa kanyang opisina, kapag siya na lang mag-isa, siya ay isang ama, isang amang nangungulila. Tumunog ang intercom sa kanyang mesa, pumuputol sa kanyang paglalakbay sa nakaraan. General Cruz, mayroon po tayong emergency admission sa ER. Code Blue, domestic violence case, severe head trauma. Agad na tumayo si General Sinag. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging seryoso at walang emosyon. I'm on my way. Habang naglalakad siya sa malinis at abalang pasilyo ng ospital, ang bawat pagbati ng mga doktor at nurse ay tinutugunan niya ng isang magaang na tango. Kilala siya sa pagiging istrikto pero makatarungan. Ngunit tuwing may kaso ng karahasan, lalo na sa isang babae, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Isang paalala ng sarili niyang kabiguan na protektahan ang pinakamamahal niya. Sa emergency room, sinalubong siya ni Dr. Ramirez, ang residenteng doktor. General, bati nito. This is the patient, Hiraya Montes de la Vea, 32 years old. Her vitals are stabilizing, but the initial CT scan shows a significant concussion.
Mayroon ding mga lumang pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumapit si Sinag sa kama. Nakita niya ang isang babaeng walang malay. Ang kanyang mukha ay namamaga. May malalim na sugat sa sentido at ang kanyang mga braso ay puno ng mga markang kulay ube. Ang asawa raw ang nagdala, umiiyak at sinasabing nahulog ito sa hagdan. Isang kasinungalingang paulit-ulit na niyang narinig sa kanyang propesyon. Prepare her for transfer to the ICU. Monitor her closely. Utos niya, ang boses ay mababa at may awtoridad. Tumango ang doktor at nagsimulang magbigay ng instruksyon sa mga nurse. Naiwan si General Sinag na nakatitig sa pasyente. May kung anong awa ang gumuhit sa kanyang puso. Isa na namang biktima, isa na namang buhay na winasak ng taong nangakong mag-aalaga rito. Isang nurse ang lumapit para linisin ang natuyong dugo sa leeg at balikat ni Hiraya gamit ang isang basang gasa. Habang marahan nitong pinupunasan ang balat ng babae, isang bagay ang unti-unting lumitaw mula sa pagkakatakip ng dugo at buhok. Isang marka, isang balat, hugis bituin, sa eksaktong lugar, sa eksaktong hugis. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni General Sinag. Ang ingay ng ER, ang tunog ng mga monitor, ang mga tawag sa intercom, ang kalampag ng mga instrumentong medikal, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Isang ritmong akala niya'y hindi na niya mararamdaman muli. Beep, beep, beep. Ang mahinahon na tunog ng heart monitor ni Hiraya ay kabaligtaran nang nagwawalang kulog sa dibdib ng general. Napaatras siya ng isang hakbang, hindi maalis ang kanyang mga mata sa markang yon. Isang alaala ang bumalik sa kanya, ang halik na lagi niyang iginagawad sa mismong lugar na yon sa leeg ng kanyang anak bago ito matulog. Imposible, halos hindi marinig na bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang chart na nakasabit sa paanan ng kama. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak ng armas at pumirma ng mahahalagang dokumento, ay tila walang lakas. Binasa niya ang pangalan. Hiraya Montes de la Vega, isang estranghero, isang pangalang walang koneksyon sa kanya. Ngunit ang balat ay hindi nagsisinungaling. Ito ay isang sikretong nakaukit, isang kwentong isinulat ng tadhana bago pa man magsimula ang panahon. Ang pag-asa na matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang sumibol, malakas at hindi mapigilan. Sa gitna ng kaguluhan ng emergency room, isang general ang natutong muling umasa. Isang ama ang nakahanap ng nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim at sa hangin na kanyang ibinuga, isang pangalan ang kanyang ibinulong, isang pangalang para lamang sa kanya, isang lihim na panalangin na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Maliwanag, anak ko. Ang hangin sa ospital ay amoy gamot at takot. Para kay Alon de la Vega, mas matindi ang amoy ng takot. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng ICU, ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ngunit hindi siya nag-aalala para kay Hiraya. Nag-aalala siya para sa sarili niya. Ang imahe ng duguan nitong mukha ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang tunog ng pagbasag ng tasa, ang lagabog ng pagtama ng ulo nito sa mesa. Kasalanan niya. Alam niya iyon. Pero hindi niya iyon pwedeng aminin. Hindi kailanman. Ang mga De La Vega ay hindi nagkakamali. Itigil mo yang pag-iyak-iyak na yan. Hindi yan tunay. Isang matigas na bulong ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap niya ang kanyang ina, si Silay, ang mukhay kasing tigas ng marmol sa kanilang sala. Ang kailangan mong gawin ay magmukhang nag-aalala, hindi nagkasala. Kapag dumating ang mga pulis, sabihin mo ang pinag-usapan natin. Aksidente. Nadulas siya sa hagdan. Malinaw? Tumango si Alon. Pinunasan ang mga pekeng luha. Siya ang lalaki, pero sa kanilang dalawa,
Ang ina niya ang may pusong bakal. Tinuruan siya nitong makuha ang lahat ng gusto niya sa kahit anong paraan. At si Hiraya ay isa lamang sa mga bagay na pag-aari niya. Paano kung hindi sila maniwala? Tanong ni Alon. Ang boses ay nanginginig. Isang mapanlibak na ngisi ang gumuhit sa labi ni Silay. Pera anak, ang pera natin ang magpapaniwala sa kanila. Walang hindi kayang ayusin ang pera. Sa sinabi niyang iyon, tila bahagyang gumaan ang dibdib ni Alon. Tama ang ina niya. Sino ba naman si Hiraya? Isang ulilang walang pamilya, walang kakampi. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa mga De La Vega? Biglang nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga nurse na kanina'y nag-uusap ay biglang tumahimik. Ang mga taong naglalakad sa pasilyo ay tila humawi, nagbibigay daan. At mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang isang figura. Matangkad, matipuno, nakasuot ng isang malinis at plansadong uniforme ng militar. Kumikinang ang mga gintong sagisag sa kanyang balikat. Sa magkabilang gilid niya ay may 2 sundalong nakabantay. Ang kanyang paglakad ay marahan, ngunit may bigat. Bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig ng ospital. Ito ang direktor ng ospital, si General Sinag Cruz. Hindi sila pinansin ng general. Dumiretso ito sa doktor na nagbabantay sa labas ng ICU. Anong lagay niya? Tanong ng general. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng bakal. Stable po, General, but she's still unconscious, sagot ng doktor. Pagkatapos, dahan-dahang humarap ang general sa kanila. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon, ngunit tila may kakayahang tumagos hanggang sa kaluluwa. Tinitigan nito si Alon, isang tingin na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Mula sa sandaling ito, sabi ni General Sinag, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ni Genga de la Vega. Hindi na ninyo kailangang mag-abala. Napatayo si Silay. At sino ka naman para magdesisyon para sa amin? Asawa niya ang anak ko. Kami ang pamilya niya. Ngunit ang mga mata ng general ay nanatili kay Alon. Pamilya? Tanong nito. May bahid ng pait sa boses. Ganito ba ang trato ng pamilya? Dito na nawala ang takot ni Alon. Napalitan ito ng galit, ang pagmamataas. Sino ang taong ito para questionin siya? Isang hamak na direktor lang ng ospital. Teka muna, mayabang na sabi ni Alon, humakbang pasulong. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, pero pribadong bagay to. Sino ka ba para mangialam sa buhay mag-asawa namin? Hindi kumurap si General Sinag. Isang napakalamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alon hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ako? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit sapat na para marinig ng buong pasilyo. Ako ang taong tatapos sa paghahari-harian mo. Bago pa man makasagot si Alon, tumunog ang telepono ng isa sa mga sundalong kasama ng general. Mabilis itong sumagot, nakinig, at pagkatapos ay lumingon sa general. Ang sundalo ay sumaludo. Sir, sabi nito, ang boses ay malito o ay malinaw at matatag. Kumpirmado po ang DNA match, 99.9%. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Alon de la Vega. Ang pagmamataas sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkalito at takot. Maging ang kanyang ina, si Silay, ay natigilan, hindi maintindihan ang kahulugan ng narinig. Ngunit sa mga mata ni General Sinag, nakita ni Alon ang lahat. Nakita niya ang isang pangako ng paghihiganti. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Hiraya ay hindi isang tanawin, kundi isang amoy. Amoy malinis, amoy gamot, pero may halong amoy ng mamahaling sabon. Malayong malayo sa amoy ng dugo at natapong kape
na huli niyang natandaan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang ulo at isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang sentido. Napadaing siya ng mahina. Dahan-dahan lang, iha. Isang boses, malalim, mahinahon, at puno ng awtoridad. Ngunit meron din itong kakaibang init. Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses, isang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nakasuot ito ng uniforme ng militar, ngunit hinubad nito ang pang-itaas na Amerikana at ang natira ay ang malinis na puting sando sa loob. Ang kanyang mukha ay seryoso. May mga guhit ng kalungkutan sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya na may hindi maipaliwanag na pag-aalala. Nasaan ako? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Nasa Pag-asa Medical Center ka. Sagot ng lalaki. Inabutan siya ng isang baso ng tubig. Ligtas ka rito. Ligtas. Isang salitang halos kinalimutan na niya ang kahulugan. Habang umiinom, doon lang niya napansin ang kanyang paligid. Hindi ito ordinaryong silid sa ospital. Maluwag ito, may sariling sopa, at may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang luntiang hardin sa labas. Isang VIP room. Sino po kayo? Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Tila naghahanap ng tamang salita ang lalaki. Ako si Sinag Cruz, ang direktor ng ospital na ito. Huminga ito ng malalim. At ako ang iyong ama. Natawa si Hiraya, isang tawang walang saya. Imposible po. Patay na ang mga magulang ko. Namatay sila sa sunog noong sanggol pa lang ako. Hindi natinag ang lalaki. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang kwintas na may maliit na palawit. Ang akala ko rin ay namatay ka sa sunog na yon. Sabi ni Sinag, ang boses ay nagsimulang manginig. Pero ang katawan na nakita nila ay hindi sa'yo. Ikaw ay napunta sa isang ampunan sa kabilang probinsya. Ang kwintas na ito, ipinagawa ko ito para sa'yo noong isinilang ka. Maingat niyang inilapag ang kwintas sa palad ni Hiraya. Gawa sa pilak, may nakaukit na isang salita sa palawit, maliwanag. Parang kidlat na gumuhit sa isip ni Hiraya ang lahat. Ang balat sa kanyang leeg. Ang mga kwento sa ampunan tungkol sa isang sanggol na natagpuang may suot na kwintas. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang sumunod na ginawa ng general. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang hawak ay marahan, maalaga. Walang bahid ng galit o pagnanais na manakit. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong uri ng paghawak mula sa isang lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. At doon, bumigay si Hiraya. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim para sa bawat sampal, bawat sigaw, bawat pangarap na nawasak ay sunod-sunod na pumatak. Umiyak siya, hindi lang dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa biglaang pagdating ng isang pag-asang hindi niya inakalang posible. May pamilya siya, may ama siya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang restaurant, walang kamalay-malay, si Alon de la Vega sa nagaganap na himala. Ang tanging iniisip niya ay ang kahihiyang nararamdaman. Ano ang sabi mo? Inis na tanong niya sa waiter. Pipasensya na po, sir. Decline po ang card ninyo. Nanginginig na sagot ng waiter. Sinubukan ni Alon ang isa pang card. Dinged. Isa pa. Declined ulit. Namumula sa galit at hiya, tumayo siya at tinawagan ng bangko. I'm sorry, Mr. De La Vega, sabi ng nasa kabilang linya. But all your accounts have been frozen. What? On whose authority? Sigaw niya. On the authority of the military tribunal, sir. Sa manantala, sa opisina ng mga De La Vega,
Ang kanilang abogado ay naghahatid ng mas masamang balita kay Silay. Isang subpena mula sa korte militar. Sabi ng abogado, inilapag ang isang makapal na sobre sa mesa at isang civil case for damages na aabot sa daan-daang milyon. Korte militar? Bakit? Naguguluhang tanong ni Silay. Isang simpleng away mag-asawa lang to. Huminga ng malalim ang abogado at tiningnan sila ng diretso sa mata. Dahil ang babaeng binubugbog ninyo, ang babaeng tinatawag ninyong walang silbi, ay ang nag-iisang anak ni General Sinag Cruz. Tumingin siya sa kanilang mga nanlalaking mata. Hindi ordinaryong tao ang kinalaban ninyo. Sa silid ng ospital, yakap-yakap ni Hiraya ang kanyang ama. Sa wakas, ang kanyang mga hikbi ay humupa na. Nang biglang may kumatok sa pinto, isang nurse ang pumasok, may dalang isang napakalaking buke ng mga pulang rosas. Para po sa inyo, Ma'am Hiraya. Nagtaka siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng bulaklak? Kinuha niya ang buke at nakita ang isang maliit na card na nakasuksok sa gitna. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Patawarin mo ako. Mahal ko. Umuwi ka na. Alon. Nakatitig si Hiraya sa mga salitang iyon. Mga salitang dati magpapatunaw sa kanyang puso, ngunit ngayoy nagmistulang lason. Sa isang tabi, naroon ang kanyang bagong simula. Sa kabila, ang bangungot na humihila sa kanya pabalik. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Para kay Silay, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang insulto, isang paalala ng kapangyarihang unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala, nakatitig sa puting alpombra kung saan minsang dumaloy ang dugo ni Hiraya. Ngayon, ang tanging naiwan ay isang bahagyang kupas na mantsa, isang multo ng kasalanang nagbabadya ng kanilang pagbagsak. Ang mga salita ng abogado ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Anak ni General Sinag Cruz, korte militar, daan-daang milyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi takot ang nararamdaman niya. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Galit hindi lang sa general, kundi sa babaeng iyon. Ang pulot na akala niya ay kaya niyang tapak-tapakan habang buhay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang lumang litrato sa estante. Isang family reunion. Doon sa sulok ay nakatayo ang isang malayong pinsan, si Elida. Isang babaeng mahilig sa chismis at isang alaala. Matagal na niyang ibinaon at itinago, ay biglang lumitaw na parang laso. 5 taon na ang nakalipas, isang maingay na handaan. Nakaupo si Silay sa isang mesa, napipilitang makinig sa walang katapusang kwento ni Elida, isang dating social worker sa isang probinsya sa Timog. Naku, pinsan, sabi ni Elida habang ngumunguya ng letson. Naalala ko tuloy yung isang kaso sa ampunan namin noon. May isang batang babae, survivor daw ng malaking sunog sa Maynila. Ang kwento, galing daw sa mayamang pamilya. Mayroon siyang kakaibang marka. Isang balat na hugis bituin sa leeg. Noon, halos hindi nakikinig si Silay. Ngunit sa pagbanggit ng balat, bigla siyang napatingin kay Hiraya na nooy nagsisilbi ng inumin sa mga bisita. Palagi nitong tinatakpan ng buhok ang leeg nito. Talaga? Kunwaring interesadong tanong ni Silay. Oo, ang sabi-sabi, isang general daw ang ama. Pero hindi na binalikan. Kawawa. Ang pangalan niya sa ampunan, Hiraya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Silay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pananabik. Isang lihim, isang impormasyon, isang barahan na maaari niyang gamitin sa tamang panahon. Hindi niya ito sinabi kay Alon. Hindi niya ito sinabi kahit kanino.
Itinago niya ito na parang isang hiyas, isang sandatang magagamit niya kung sakaling magrebelde ang manugang niyang ulila. Isang alas para sa pagtantiya, para sa pagbabanta, o marahil para sa mas malaking yaman. Bumalik si Silay sa kasalukuyan. Ang kanyang plano ay nawasak. Ang kanyang alas ay naging sanhi ng kanilang pagkatalo. Anong gagawin natin, Ina? Ang basag na boses ni Alon ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang kanyang anak na palakad-lakad, gulong-gulo ang buhok, ang muka ay puno ng takot. Tiningnan niya ito at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pagmamahal ang nakita niya, kundi pagkasuklam. Mahina ka, sabi niya sa kanyang isip. Puro kadadamdamin, puro kadahas na walang utak. Akala mo kaya mo siyang kontrolin sa mga kamao mo, pero ako ang dapat na kumontrol sa kanya gamit ang utak ko. Tumahimik ka dyan, malamig niyang sabi. Ako ang tatapos nito. Iniwan niya si Alon na natigilan sa sala. Dumiretso siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Hindi siya tumawag sa kanilang abogado, hindi siya tumawag sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa makita niya ang isang pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan, isang pangalang nakatago sa ilalim ng code na Vulture. Isang bayarang mamamahayag na kilala sa pagpapakalat ng mga malisyosong kwento kapalit ng tamang halaga. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Hello? Sino to? Isang magaspang na boses ang narinig niya. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Silay. Inayos niya ang kanyang boses. Ginawa itong parang biktima, parang isang inang nag-aalala. Ricky? Si Silay de la Vega ito. Sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng pighati. May ibibigay akong kwento sa'yo. Anong klaseng kwento? Huminga ng malalim si Silay, inihahanda ang kanyang pinakamalakas na kamandag. Isang malaking eskandalo tungkol sa anak ng isang general na nakipagtanan sa isang ordinaryong lalaki. Ilang araw na ang lumipas. Ang mga sugat sa katawan ni Hiraya ay unti-unti nang naghihilom. Ang malaking pasa sa kanyang mukha ay nag-umpisa ng magbago ng kulay mula sa madilim na ube patungo sa naninilaw na berde. Sa tulong ng kanyang ama at ng mga pinakamahuhusay na doktor, ang pisikal na sakit ay nababawasan. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay ibang usapan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin. Sa isang florera sa loob ng kwarto, ang mga pulang rosas na ipinadala ni Alon ay nagsisimula ng malanta. Ang mga talulot nito ay tuyot at kulubot, isang perpektong simbolo ng pag-ibig na inialay nito. Maganda sa simula, ngunit walang buhay at puno ng tinik. Bumukas ang pinto at pumasok si General Sinag. May dalang isang tray ng sariwang prutas. Sa mga nagdaang araw, ito ang naging rutine nila. Mga simpleng kwentuhan, mga pagkain na sabay nilang pinagsasaluhan. Binubuo nila ang mga taon na naninakaw sa kanila. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalaga. Mabuti naman po, itay. Sagot ni Hiraya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit nakita ni Sinag ang lungkot sa likod ng nangiting iyon. Umupo ito sa tabi niya. May kailangan kang malaman, seryosong sabi nito. Ang mga investigador ko, may natuklasan sila. Kinabahan si Hiraya. Tungkol po saan? May isinenyas ang general sa labas. Pumasok ang isa sa mga tauhan nito, isang lalaking may seryosong muka na may dalang isang tablet. Yumuko ito bilang paggalang. Ma'am Hiraya, General. Inilapag ng lalaki ang tablet sa mesa sa harap ni Hiraya. Nang sinimulan naming busisiin ang pananalapi ni Mr. De La Vega, paliwanag ng investigador,
May nakita kaming mga kahina-hinalang transaksyon, malalaking halaga na inililipat sa isang account na hindi sa inyo. Ipinakita nito ang unang larawan sa screen. Si Elon, nakangiti. At sa tabi niya, may isang babaeng maganda at sopistikada. Nakapulupot ang braso nito sa baywang ni Alon. Nasa isang yate sila at sa likod nila ay ang napakagandang paglubog ng araw. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Nag-swipe ang imbestigador. Isa pang litrato. Si Alon at ang parehong babae nagtatawanan sa isang restaurant sa Paris. Ang Eiffel Tower ay nasa kanilang likuran. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Hiraya. Kailangan kong umalis, mahal ko. Business trip. Para sa kinabukasan natin to. Iyon ang sinabi ni Alon noong 1 taon. Ang pasa sa kanyang braso noon ay tinakpan niya ng mahabang manggas para hindi makita ng mga kapitbahay. Sino siya? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Bianca Sandoval? Sagot ng general. Ang boses ay mababa at puno ng galit. Isang mayamang negosyante. Base sa aming investigasyon, matagal na silang may relasyon. Ginamit ni Alon ang pera niya. Kasabay ng paglustay sa pondo ng sarili ninyong kumpanya para sa maluhong pamumuhay nila. Lahat ay kasinungalingan. Ang bawat business trip, bawat overtime sa opisina, bawat pagod na idinadahilan nito, lahat ay isang malaking panloloko. Ang sakit ay parang punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya biktima ng karahasan. Biktima rin siya ng isang mas malalim at mas masakit na pagtataksil. May isa pa po kayong dapat marinig, sabi ng investigador. May pinindot ito sa tablet. Isang audio recording. Sa simula ay may maririnig na static, pagkatapos ay isang pamilyar na boses ng babae. Si Bianca. Boses ni Bianca, naiinis. Hanggang kailan, Alon? Hanggang kailan ko pagtitiisan ang sitwasyong to? Pagod na akong maging kabit. Boses ni Elon, pagod. Bianca, please. Bigyan mo pa ako ng panahon. Mahirap ang sitwasyon. Boses ni Bianca, tumatawa ng mapakla. Mahirap? O ayaw mo lang iwanan ang pera niya? Ano pa bang silbi niya sa'yo? Kailan mo ba hihiwalayan ang pipitsuging asawa mo na yan? Pipitsuging asawa. Ang mga salitang yon ay tumatak sa utak ni Hiraya na parang markang bakal. Iyon pala ang tingin sa kanya. Isang abala. Isang bagay na kailangang itapon. Pinatay ng investigador ang recording. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi umiyak si Hiraya. Tapos na siya sa pag-iyak. Ang pighati sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang luha. Galit. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang babaeng biktima ay wala na. Ang babaeng durog ay nagsisimula ng mabuo, hindi sa pagmamahal, kundi sa determinasyon. Itay, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Gusto ko siyang makausap. Ang amoy ng pasilidad, kung saan pansamantalang nakakulong si Alon, ay pinaghalong amoy ng luma, pawis, at pagsisisi. Nakaupo siya sa isang maliit na silid na may isang mesang metal sa gitna. Ang mga kamay niya ay nakaposas. Bawat segundo ay parang isang oras, bawat oras ay parang 1 taon. Nang bumukas ang mabigat na pintong bakal, inangat niya ang kanyang tingin. Umaasang ang kanyang abogado, ang dumating na may dalang mabuting balita. Ngunit hindi ang abogado niya ang pumasok. Si Hiraya. Napatanga si Alon. Sandali niya itong hindi nakilala. Ang Hiraya na pumasok sa silid ay hindi ang Hiraya na iniwan niyang duguan sa kanilang sahig. Ang dati nitong buhok na laging nakatali para hindi maging sagabal ay ngayoy nakalugay. Bumabagsak sa kanyang balikat na parang isang itim na kurtina. Ang dati nitong mga mata na laging puno ng takot ay ngayoy matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan.
Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestida, isang kulay na dati ipinagbabawal ni Alon na isuot nito dahil masyado raw nakakatawag pansin. Ngayon, ang kulay pula ay parang isang bandila ng kanyang bagong kalayaan. Umupo si Hiraya sa silyang nasa kabilang panig ng mesa. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Alon. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat kasinungalingan sa kanyang pagkatao. "Ha, Hiraya, mahal ko," nauutal na sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pagsamo. "Salamat at dumating ka. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Lasing lang ako noon, pagod sa trabaho." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Pagod sa trabaho? O pagod sa pagtatago? Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na folder at inilapag ito sa mesa. Dahan-dahan, itinulak niya ito papunta kay Alon. Nanginginig ang kamay ni Alon nang buksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mga litrato. Ang litrato niya kasama si Bianca sa yate. Ang litrato nila sa Paris. Ang kopya ng mga bank statement nagpapakita ng libu-libong pisong ginastos niya para sa babae. Lahat ba ito? Kasama sa trabaho mo, Alon? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang patalim. Walang maisagot si Alon. Ang lahat ng kasinungalingan na inihanda niya ay naglaho na parang bula. Paano? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, putol ni Hiraya. Ang mahalaga ay kung bakit. Bakit mo ito ginawa, Alon? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay ko? Ang pag-aalaga ko? Ang pagtitiis ko sa bawat sampal at mura mo? Bakit? Bakit? Sa tanong na yon, bumigay ang lahat ng natitirang pagmamatigas ni Alon. Ang imahe ng isang makapangyarihang De La Vega ay gumuho. At ang natira ay isang kaawa-awang lalaki na nahuli sa sarili niyang bitag. Patawad, patawad, Hiraya. Humahagulgol niyang sabi. Ang mga luha ay tumutulo sa mga litratong nasa mesa. Nagkamali ako. Isang pagkakamali lang si Bianca. Isang tukso. Pero ikaw ang mahal ko, Hira. Maniwala ka. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Hiraya, ngunit ang posas ay pumigil sa kanya. Napahampas siya sa mesa sa sobrang pagkadismaya. Ikaw ang mahal ko. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang bagay na mas masakit pa. Awa. Awa para sa kahinaan ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Tumayo siya. Ang pagmamahal ay hindi nananakit, Alon. Sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at hindi na mababali. Hindi ito nagsisinungaling at lalong hindi ito nagtataksil. Tumalikod si Hiraya at naglakad patungo sa pinto. Huwag! Hiraya! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Alon. Tumatayo. Sinusubukang habulin siya, ngunit pinipigilan ng tanikala. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon. Mahal kita. Patawarin mo ako. Hiraya. Hindi lumingon si Hiraya. Nagpatuloy siya sa paglakad. Bawat sigaw ni Alon ay parang isang kadena mula sa nakaraan na pilit niyang pinuputol sa bawat hakbang papalayo. Nang makalabas siya, ang mabigat na pintong bakal ay sumarado sa likuran niya. Klang! Ang tunog ay isang tuldok. Ang pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Iniwan niya sa loob ng silid na yon, hindi lang si Alon, kundi pati na rin ang babaeng dati takot at sunod-sunuran. Sa labas, naghihintay ang kanyang ama. Walang tanong. Sinalubong lang siya ng isang maunawaing tingin. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng kalayaan at ang gaan nito sa kanyang puso. Ang kastilyong buhangin ay gumuho. Ito ang tanging naiisip ni Alon habang nakatitig sa mga bitak sa sementadong pader ng kanyang selda. Ang bawat linya ay parang mapa ng kanyang pagkawasak. Ang bawat patak ng tubig
mula sa tumutulong tubo sa sulok ay parang pag-agos ng mga luhang huli na ang lahat para pumatak. Wala na ang malambot na kama. Wala na ang mamahaling pagkain. Wala na ang kapangyarihan. Ang natira na lang ay ang 4 na sulok ng seldang ito at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Mga multong may mukha ni Hiraya. Isang araw, isang gwardiya ang huminto sa tapat ng rehas. May hawak na dyaryo. "Hoy, De La Vega?" Tawag nito. May halong panunuya. "Yung girlfriend mong si Sandoval. Nasa front page. Nakatakas na ng bansa. Iniwan ka na sa ere, tol." Itinapon ng gwardiya ang dyaryo sa sahig. Nanginginig na pinulot ito ni Alon. Naroon nga ang mukha ni Bianca, nakangiti pa sa isang airport photo. Ang headline, "Negosyante, tumakas sa gitna ng eskandalo ng mga De La Vega." Isang tuyo at mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alon. Si Bianca, ang babaeng pinag-aksayahan niya ng pera, panahon, at katapatan na dapat ay para kay Hiraya. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa. Iniwan lang siya na parang basura sa unang senyales ng problema. Ang tunay na nanatili sana sa tabi niya ay ang babaeng siya mismo ang paulit-ulit na nagtulak palayo. Bumukas ang pinto ng interrogation room makalipas ang ilang araw. Ang kanyang abogado, si Attorney Romero, ay pumasok. Ang mukha nito ay pagod at walang mabuting balitang dala. Wala na ang kumpanya, Alon. Panimula nito, umupo sa tapat niya. Bangkarota at lahat ng natitirang ari-arian. Ang bahay, mga sasakyan. Sinamsam na ng korte para sa danyos perwisyos kay Hiraya. Napapikit si Alon. Ang bahay na ipinundar ng kanyang ama. Ang legacy ng kanilang pamilya. Abo na lang lahat. Ang nanay mo. Nag-aalangang dugtong ng abogado. Anong nangyari kay Ina? Nakita ko siya kahapon sa labas ng mansyon habang idinidikit ng mga sheriff ang notice of seizures sa gate. Nagsisisigaw siya sa mga kapitbahay na kumukuha ng video sa kanilang mga cellphone. He was hysterical. It was a pathetic sight, Alon. Inalis siya ng mga pulis. Napasuntok si Alon sa mesang metal. Ang kanyang ina, ang matapang at palaging nakataas noong si Silay De La Vega, ngayoy isa na lang palabas na pinagtatawanan ng buong Sandalisay. Ang kahihiyan, mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng pera. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Hiraya. Ang tindig nito, ang mga mata nitong hindi na natatakot, ang pulang bestida. Sa kagustuhan niyang durugin ito, hindi niya namalayang ginagawa niya pala itong mas matibay. Hindi niya ito sinira. Ginawa niya itong bakal. May pag-asa pa ba? Halos pabulong na tanong ni Alon, kumakapit sa huling hibla ng posibilidad. Baka maawa si Hiraya. Baka pwede nating pakiusapan. Isang malungkot na iling ang naging sagot ni Atty. Romero. Huminga ito ng malalim. "I spoke with her counsel this morning," sabi nito. Ang boses ay mababa at pinal. Naghahanda na sila para sa final hearing. Tinitigan niya si Alon ng diretso sa mata. Hiraya Montes is pressing for the maximum charges. Walang aatrasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alon ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Hindi lang sa seldang ito, kundi sa isang hinaharap na wala ng liwanag, wala ng pag-asa, at wala ng hiraya. Ang kalayaan ay may sariling bigat. Ito ang natuklasan ni Hiraya sa mga araw ng pananahimik bago ang huling pagdinig. Nakatira siya ngayon sa bahay ng kanyang ama, isang lugar na ligtas, tahimik, at puno ng pag-aaruga. Wala ng mga sigaw, wala ng mga kamao, wala ng takot, malaya na siya. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, nakita niya ang isang lumang album ng mga litrato sa ilalim ng kanyang mga gamit. Ang kanilang wedding album. Dahan-dahan, binuklat niya ito. Sa bawat pahina,
Isang masayang alaala ang sumasalubong sa kanya. Naroon si Alon, nakangiti. Ang mga matay kumikinang habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Naroon sila, magkayakap habang sinasayaw ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Mga pangakong binitiwan, mga pangarap na sabay binuo. Hinaplos ni Hiraya ang mukha ni Alon sa litrato. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa nakangiting imahe ng lalaking sumira sa kanya. Paano naging halimaw ang prinsipe sa kanyang kwento? Saan nagkamali ang lahat? Ang balita ng pagbagsak ng mga De La Vega ay mabilis na kumalat. Ang pagkawala ng kanilang yaman, ang kahihiyan. Nanalo na siya. Ito na ang hustisyang hinintay niya. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng puso niya na nakakaramdam ng awa para sa lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit? Ang paghihiganti ay hindi laging nagbibigay ng kapayapaan. Napalingon si Hiraya. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ama, si General Sinag, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Umupo ito sa tabi niya. Alam ko kung anong iniisip mo, anak. Mahinahong sabi nito. Sa loob ng 25 taon, ginusto kong hanapin at parusahan ang lahat ng may kasalanan. Sa sunog na yon, ang galit ang bumuhay sa akin. Pero nang makita kitang muli, natuklasan kong hindi pala paghihiganti ang kailangan ko, kundi ang paghilom. Tumingin ito sa mga litrato. Ang pagpapakulong sa kanya ay hustisya. Iyon ang nararapat para sa krimen na ginawa niya. Pero ang tunay na kapayapaan, sa puso mo, yan matatagpuan, hindi sa loob ng rehas na bakal. Kinabukasan, may isang lugar na pinuntahan si Hiraya. Isang maliit na bahay sa isang tahimik na kalye. Ang tahanan ng pag-asa, isang support center para sa mga babaeng biktima ng karahasan. Naupo siya sa isang bilog, kasama ang ibang mga babae nakikinig. Isang babae ang nagsalita, ang boses ay nanginginig. Bumalik ako sa kanya, 4 na beses na. Nangako siyang magbabago. Pero kagabi, sinubukan niya akong sakalin gamit ang unan habang natutulog ako. Isa pa ang nagsalita, mas matanda. Iniwan ko na siya. Pero hanggang ngayon, tuwing may kakatok sa pinto, kinakabahan pa rin ako. Akala ko, siya na yon. Nakinig si Hiraya sa kanilang mga kwento. Mga kwentong halos kapareho ng sa kanya. Mga kwento ng pag-ibig na naging lason, ng tiwalang sinira, ng takot na ayaw umalis, at doon niya naintindihan. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng babaeng natatakot magsalita. Para sa lahat ng babaeng nag-iisip na sila ang may kasalanan. Ang pagpapanagot kay Alon ay hindi paghihiganti. Ito ay isang mensahe na ang pananakit ay hindi kailanman katanggap-tanggap, na mayroong hustisya, na mayroong pag-asa. Gabi bago ang huling pagdinig sa korte, habang nag-aayos siya ng kanyang isusuot, isang abogado mula sa panig niya ang kumatok sa kanyang silid. Ma'am Hiraya, sabi nito, may pinabibigay po ang abogado ni Mr. De La Vega. Inabot nito sa kanya ang isang puting sobre. Nakatitig si Hiraya rito. Sa harap ng sobre, nakasulat ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Alon. Isang liham. Hinawakan niya ang sobre. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Isang huling pagsusumamo, isang huling paninisi, o isang huling paalam. Ang pagbukas nito ay maaaring maging lason na muling gugulo sa kanyang determinasyon. Ang hindi pagbukas nito ay isang tanong na habang buhay niyang dadalhin. Nakatayo siya roon, sa katahimikan ng kanyang silid, hawak ang huling piraso ng kanyang nakaraan, nag-aalinlangan kung handa na ba siyang harapin ito. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umuugong, bawat pag-ubo ay isang malakas na ingay. Nakaupo si Hiraya sa hanay ng mga nagsasakdal sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang abogado.
Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa kabilang panig, nakaupo si Alon at ang kanyang ina, si Silay. Si Alon ay nakayuko, ang buhok ay magulo, at ang dati kumpiyansang tindig ay wala na. Si Silay naman, kahit pilit na itinatago, ay bakas sa muka ang galit at pagkasuklam habang pinagmamasdan si Hiraya. The prosecution calls Hiraya Cruz to the stand. Tumayo si Hiraya. Habang naglalakad siya patungo sa witness stand, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Pero ang tanging mga mata na hinanap niya ay ang mga mata ni Alon. Nag-angat ito ng tingin. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya rito ang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos manumpa, umupo siya. Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari noong hapon ng Oktubre 15? Tanong ng abogado niya. Huminga ng malalim si Hiraya. Hindi na niya kailangang tingnan ang mga peklat sa kanyang katawan para maalala ang sakit. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang natapong kape, ang mga sigaw ni Silay, ang sampal ni Alon, ang pagtama ng kanyang ulo sa mesa, ang dugo, at ang kasinungalingang narinig niya bago siya mawalan ng malay. Sinasabi ng depensa na ito ay isang aksidente, na ikaw ay nadulas sa hagdan. Ano ang masasabi mo rito? Tumingin si Hiraya ng diretso sa mga hurado. Ang tanging hagdan na aking kinahulugan ay ang hagdan ng kasinungalingan at karahasan na sa loob ng maraming taon ay tinawag kong pagsasama. Isang katahimikan ang bumalot sa courtroom. May mga manonood na napaluha, ngunit hindi pa tapos ang abogado ni Hiraya. May isa pa kaming testigo. Tinawag nito si Elida, ang malayong pinsan ni Silay. Nanginginig, isinalaysay ni Elida ang pag-uusap nila ni Silay 5 taon na ang nakalipas tungkol sa isang batang ulila na may balat na hugis bituin. At ano ang reaksyon ni Juan de la Vega nang marinig niya ito? Wala po. Parang hindi niya narinig. Pero nakita ko siyang sumulyap sa manugang niyang si Hiraya. Dito na sumabog si Silay. Sinungaling, binayaran kanila para siraan ako. Order in the court! Sigaw ng hukom, malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Ang pagwawala ni Silay ay nagsilbing kumpirmasyon. Ang kanyang kasamaan ay hindi lang basta pagiging malupit. Ito ay may kalkulasyon, may intensyon. Nagulat maging si Alon. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mukha'y puno ng di makapaniwalang tanong. Ang babaeng nagturo sa kanya na maging halimaw ay isa rin palang demonyo. Bumalik si Hiraya sa kanyang upuan. Habang nagsasalita ang depensa, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang liham ni Alon. Sa ilalim ng mesa, binuksan niya ito. Hindi para maghanap ng dahilan para magpatawad, kundi para maghanap ng pagtatapos. Ang sulat ay maikli lang. Hiraya, walang salita ang kayang magpaliwanag sa kahihiyan at pagsisising nararamdaman ko. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Hindi ko sasabihing mahal kita dahil ang pagmamahal ay hindi ang ginawa ko sa'yo. Ang tanging masasabi ko ay ito, tama ka. At anuman ang maging hatol sa akin ng korte, tatanggapin ko dahil iyon ang nararapat. Matagal na sana akong pinarusahan. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan na ninakaw ko sa'yo. Alon, walang pagsusumamo, walang pagdadahilan, tanging pag-amin. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, tapos na ang lahat. Ang mga hurado ay bumalik na. Ang kanilang desisyon ay buo na. Tumayo ang lahat. Sa kaso ng People of the Philippines versus Alon de la Vega and Silay de la Vega. Nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Pinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Hindi na mahalaga kung ilang taon.
Ang mahalaga, tapos na. This court finds you guilty. Ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Tok! 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 Ang tunog ay pinal. Ang tunog ay hustisya. Ang tunog ay ang simula ng isang bagong kabanata. Ang hatol ay naibigay na. 10 taong pagkakakulong para kay Alon para sa kasong frustrated homicide. 5 taon naman para kay Silay para sa conspiracy at perjury. Nang marinig ang sentensya, si Silay ay naghisterya, nagsisigaw ng mga sumpa habang kinakaladkad ng mga gwardya palabas. Si Alon naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha'y walang emosyon. Tila isang taong matagal nang tinanggap ang kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay humupa na. Ang pangalan ng mga De La Vega ay unti-unti nang nalimot, naging isang babala na lang sa mga lumang dyaryo. Para kay Hiraya, ang buhay ay nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo. Ang mga umaga ay hindi na sinasalubong ng takot, kundi ng amoy ng kapeng tinimpla ng kanyang ama. Ang mga gabi ay hindi na puno ng pag-iisa, kundi ng mga kwentuhan at tawanan. Ngunit sa gitna ng bagong kapayapaan, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling buhol na kailangan niyang kalagan. Sigurado ka ba rito, anak? Tanong ni General Sinag isang umaga. Nakatayo si Hiraya sa may pinto. Bihis na. Kailangan ko po itong gawin, itay. Sagot niya. May katiyakan sa kanyang boses. Para sa sarili ko. Ang visiting area ng bilangguan ay isang lugar na walang saya. Ang hangin ay mabigat at ang tanging maririnig ay ang mga bulungan at hikbi ng mga pamilyang nag-uusap sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Naupo si Hiraya at naghintay. Ilang sandali pa, lumabas si Alon mula sa isang pinto sa kabilang panig. Nakasuot ito ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang buhok nito'y maikli na at tila mas payat ito kaysa dati. Umupo ito sa tapat niya at kinuha ang teleponong mag-uugnay sa kanila. Ginawa rin ito ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan sila ng walang galit, walang takot. Tanging ang makapal na salamin ang namamagitan sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Hiraya, si Alon ang unang nagsalita. Ang boses ay magaspang. Hindi ko inaasahang dadalaw ka. May kailangan lang akong sabihin, sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Kung naparito ka para marinig akong humingi ng tawad, gagawin ko. Araw-araw, gabi-gabi. Patawarin mo sana ako sa lahat. Hindi ako naparito para dyan, Alon. Putol ni Hiraya. At sa sinabi niyang iyon, natigilan si Alon. Huminga ng malalim si Hiraya. Hindi ko malilimutan ang lahat ng nangyari. Ang bawat peklat sa katawan ko at sa puso ko ay mananatili dyan habang buhay. Iyan ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pero naparito ako para sabihin sa iyo na pinapalatawad na kita. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Alon. Bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy si Hiraya. Ngunit hindi ito ang pagpapatawad na iniisip mo. Hindi ito para sa iyo, Alon. Hindi ito nangangahulugan na bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. At lalong hindi nito binubura ang kasalanan mo. Ang pagpapatawad na ito ay para sa akin. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Hiraya. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan. Pinapalatawad kita para palayain ang sarili ko sa galit. Pinapalatawad kita para hindi ko nadalhin ang bigat ng nakaraan sa aking kinabukasan. Pinapalaya na kita sa puso ko, Alon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Nakatulala lang si Alon, walang masabi. Ang mga salita ni Hiraya ay hindi isang tulay pabalik, kundi isang pader na nagsasara sa huling pinto ng kanilang nakaraan. Tumayo na si Hiraya. Paalam, Alon. Iyon lang. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan nito.
Hiraya! Sandali! Narinig niyang sigaw ni Alon mula sa kabilang panig, ngunit hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng bilangguan. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Nang makalabas siya sa gate, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang langit ay tila mas bughaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Isang kalayaang hindi ibinigay ng korte, kundi isang kalayaang siya mismo ang nagbigay sa kanyang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang entablado ay maliwanag. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. At ang bulungan ng daan-daang tao sa audience ay unti-unting humihina. Sa gitna ng entablado, sa likod ng isang podium, nakatayo ang isang babae. Siya ay payapa, kumpiyansa, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ang pangalan ko po ay Maliwanag Cruz, pero mas kilala ako ng marami sa pangalang Hiraya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Hiraya po ay isang lumang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay bunga ng pag-asa o katuparan ng pangarap. Noong bata ako, kinalimutan ko ang kahulugan ng pangalang iyan. Dahil ang buhay ko noon ay puno ng takot at pag-iisa. Pero ngayon, sa harap ninyo, ipinagmamalaki ko ang parehong pangalan. Naramdaman ni Hiraya ang tibok ng kanyang puso, hindi na sa takot, kundi sa galak at pag-asa. Sa gitna ng audience, nakita niya ang kanyang ama, si General Sinag, na nakaupo sa unang hanay. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki at isang matamis na ngangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang presensya nito ay isang paalala ng pagmamahal at suporta na nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon. Ipinagpatuloy ni Hiraya ang kanyang talumpati. Isinalaysay ang kanyang kwento, hindi para humingi ng awa, kundi para magbigay inspirasyon. Ang akala ko po noon, ang pag-ibig ay pagtitiis. Ang akala ko, ang kapatawaran ay kalimutan ang lahat. Pero natutunan ko po na ang tunay na pag-ibig ay paggalang at ang tunay na kapatawaran ay pagpapalaya sa sarili mula sa galit, hindi pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong sumira sa iyo. Nagpalakpakan ng mga tao, nagsigawan ng bravo, at go, Hiraya. Tiningnan ni Hiraya ang mga mukha sa karamihan, mga babaeng katulad niya, mga survivor, mga babaeng mayroong mga peklat na hindi lang nakikita ng mata. At sa bawat isa sa kanila, nakita niya ang sarili niya noon. At ang sarili niya ngayon. Ngayon po, sabi niya, hindi na ako biktima. Ako po ay isang survivor. At ang misyon ko po ngayon ay tulungan ng bawat Hiraya na makabangon mula sa kanilang pagkadapa. Ang bawat maliwanag na makahanap ng kanilang sariling liwanag. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Hiraya sa entablado. Sinalubong siya ng kanyang ama at mahigpit siyang niyakap nito. Ang galing mo, anak, bulong nito. Ipinagmamalaki kita. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Hiraya sa mga aktibidad ng foundation na itinatag niya. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Ang kanyang boses ay naging pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang tahimik na dalampasigan kasama ang kanyang ama, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang pisngi. Ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan, isang tunog na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Ang ganda ng tanawin, itay. Sabi ni Hiraya, kasing ganda mo, anak, sagot ni General Sinag, nakangiti. Sa wakas, natagpuan mo na ang kapayapaan na nararapat sa'yo. Totoo. Sa wakas, nang makauwi sila, may isang selyadong sobre na nakita si Hiraya sa kanyang mesa. Isang sulat. Mula ito sa tahanan ng pag-asa. Binuksan niya ito. Ito ay isang maikling liham mula sa isang babaeng dati niyang nakasama sa support group. Dear Maliwanag,
Salamat. Dahil sa kwento mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umalis. Hindi na ako natatakot. Binago mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng pag-asa na kaya ko ring bumangon. Sana ay patuloy kang maging liwanag para sa aming lahat. Lubos na nagmamahal, Leah. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi sa hukuman, hindi sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gamitin ang kanyang sariling sakit para maging pag-asa ng iba. Lumabas si Hiraya sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at lilang kalangitan ay parang isang bagong pinta, isang pangako ng panibagong bukas. Hinawakan niya ang kwintas na may palawit na maliwanag. Ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ang pangalang sumasalamin sa kung sino siya ngayon. Siya ay maliwanag, siya ay Hiraya, at ang kanyang paglalakbay ay ngayon palang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng natuto kung paano muling umasa at lumaban. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Sa bawat kabanata, kasama ninyo naming naramdaman ang sakit ni Hiraya, ang kanyang pagkalito, ang kanyang galit, at sa huli, ang kanyang tagumpay. Isang karangalan ang mapakinggan ninyo ang bawat salita, bawat damdaming inihandog namin para sa inyo. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang isang manunulat. Ginugol ko ang bawat sandali sa pagbuo ng mga karakter, sa paghahabi ng bawat twist, at sa paghahanap ng mga salitang magdadala sa inyo sa puso ng bawat eksena. Nais kong ibahagi sa inyo na sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Hiraya, mayroong isang aral na maaari nating dalhin sa ating sariling buhay. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagdurusa, at ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon na huwag sumuko, na hanapin ang inyong sariling lakas, at na laging mayroong pag-asa sa kabila. Anumang dilim, sana po ay naantig namin ang inyong mga puso at nag-iwan ng isang marka na tatatak sa inyong alaala. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw ng inyong damdamin? Mayroon po ba kayong mga katanungan o nais na ibahagi tungkol sa mensahe ng kwento? Gustong-gusto po naming malaman ang inyong mga saloobin at reaksyon. Mangyaring iwanan lamang ang inyong mga komento sa ibaba at asahan po ninyong babasahin namin ang bawat isa muli. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.